Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, beloved. Praise your Bible. Orlando, magaling. Salamat, Malapit Jesus, sa iyong matamis at banal na presensya. Salamat, Malapit, sa paglagay siyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa malikmat at tapat. Pag-aaral salita, Malapit Jesus, ikaw magpala. Sa ganakil ako magawa, salamat ko sa inyo. Sunang dalangin namin ginagalang, Malapastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Lagi sinasaway lahat, yung walang kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Timo sa milibandao, sa opposing spirit, I command you in Jesus' name. Kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, and honor belong unto our Lord Jesus Christ, the King of kings and Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to beloved pastor, evangelist, Will de Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Sister Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po sama po natin, beloved in-laws, natin beloved minister po, beloved Mami Esther, bless you po sa inyong mga kasama. Praise the Lord. Sa lahat po natin mga beloved preachers, beloved workers, at yung mga wait, manugtog, sa mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal. Magandang hapon po, puri natin mga Pinoon. Kindly read 1 Peter chapter 5, verse 8 up to 9. Unang Pedro 5, 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y mga puyat, ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid sa nangasa sanlibutan. Amen. Just a few hours ago, mahal, ilang oras lang nakalipas, yung bayaw ko po isa sa mga Army reservist. Bayaw ko, ilang oras lang nakalipas, may message sa kanya galing sa kampo, sa Camp Aguinaldo. Lahat po ng mga reservists soldiers mula sa Army, Navy, Air Force, tinatawag na po ngayon. Message, pinarwad niya sa akin yung message. 107,000 of them. 100,000 mahigit yung mga reservists. Pinapatawag po sila na lumahok sa pagtatanggol ng soberanya ng ating bansa. Dahil lumalala po yung sigalot sa West Philippine Sea. Alam naman natin yan, nakikita natin sa mga news na hinaharas po yung mga Filipino soldiers, mga China. Kaya nananawagan po si Senator Francis Tolentino. Maganda at lumaban kung kinakailangan. Just ilang oras lang nakalipas sila mahal. Kasi nga, inaano tayo dyan, parang inaapi yung Pilipinas. Gusto agawin yung teritoryo ng sariling atin. Kaya marami nga nasasabi, pwede lang pagsimulan ng digmaang pandaigdig, yung West Philippine Sea. Hindi naman tayo dapat magtaka dahil yan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? Na mayroong digmaan, lalala yung mga kaguluhan, mga salot, lalala sa mundo,
ito naman ay pag-warning lamang ng Diyos sa lahat ng mga tao. At ganoon din sa atin. Amen? Hindi natin sinasabi ito para maghasik ng takot sa mga tao. Sinasabi natin na ito para magbigay warning sa lahat. Na ang pinakamatibay na muog ng mga Kristiyano o tao, walang iba, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Amen? Sabi ng Banal na Sulatan, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous run into it, and they are saved. Yeah? The name of the Lord is a strong tower. Kung mayroon mangyayari, kasi sa Biblia, sudden talaga, bigla yung mga mangyayari sa mundo. Mamaya, babasa natin. Akala ng marami na hindi mangyayari, but yun ay mangyayari, biglaan. Lahat ng mga senyales na mga palatandaan tungkol sa end of the world, or end times, or the second coming. Lahat yan, sudden, biglaan. Kasi nagwa-warning ang mga Pinoon, matagal na nagwa-warning. Dekada na. Lagi na nagwa-warning ang mga Pinoon. Then, pag dumating na yung tamang time, it would be sudden. Bigla na lamang. Hindi masisisi ng tao ang mahal na Panginoon kasi bago mangyari yan, matagal na nagwa-warning ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody praise the Lord. Kaya ano man mangyari, wala kang ibang tatakbuhan ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. In the last days, those who call on the name of the Lord will be saved. At of course, dito sa gawain, dito tayo tatakbo. Ano man mangyari sa kapaligiran natin. When we will be united in prayer and in worship to the Lord, walang pwede magtagumpay laban sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? This is the safest place in the world. Pinakaligtas na lugar, walang iba, yung gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, kailangan natin magbantay palagi. Bantayan natin ang ating kaligtasan na mahal. Kaya sa katulad na binasa natin, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang mapagpigil, mapagpuyat. Kailangan mapagpigil tayo. Pigilin natin yung mga kahilaan natin kung mayroon ba natitira. Pigilin natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos na gawin natin sa buhay natin. Mapagpuyat. Mapagpuyat saan, minamahal? Sa pananalangin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Matyaga sa pananalangin. Mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Gusto nga agawin ang ating kaligtasan. Gusto silain ang mga anak ng Diyos. Kaya, kung hindi ka lalaban, minamahal, baka matalo tayo. Baka matalo ka if you're not fighting. A Christian should be fighting for his salvation. Para sa kanyang kaligtasan, minamahal, kailangan ipaglaban natin. Hallelujah! Praise the Lord! If God be with us, who can be against us? Nakakatakot yan. Mga gera, mga
salot, mga pestilences, nakakatakot yan. Pero sa mga masigasig na nagpupuri, naglilingkod, mga matuwid katulad ninyo, wala kang dapat katakutan. Dahil ang ating Diyos, the name of the Lord is a strong tower. Pangbanggit pa lang ng pangalan ng mga Panginoon, lahat yan, mga demonyo, lahat yan tatakbo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Of course, laging may kondisyon. If you want to be saved from all kinds of the works of evil, gusto natin maligtas sa lahat ng gawa ng kasamaan. Yung mga gera na yan, mga patayan, mga kalamidad, mga salot, mga virus, gawa po lahat ng Diablo yan, minamahal. Hindi po yan gawa ng Diyos. Gawa po ng Diablo, dahil sabi ng masulatan, siya'y pumunta para magnakaw, comes to kill, to steal, and to destroy. It comes to kill para pumuksa, magnakaw, at magwasak. Yan po ang trabaho ng kaaway, minamahal. It comes to kill, to steal, and to destroy. But our Lord Jesus Christ comes to give us life. Amen? Para magwasak ang gawain ng Diablo. Ngunit ang mga Panginoon na nandito kasama natin, pumunta para bigyan tayo ng buhay at kasaganaan nito. Hallelujah! Praise the Lord! Yan sabi nga sa English, dagdagan pa natin. James chapter 4 verse 7, ito para hindi tayo matalo ng kaaway, ito po yung ating sandata. One of our weapons. James chapter 4 verse 7, matibay na weapon. Kaya natin i-resist, kaya natin patakbuhin yung Diablo. Minamahal, pag nandito sa atin ito, natin mga pastor, wala po nakatalo na demonyo. Wala pa natin mga Panginoon, amen? Wala po nakatalo. Alam niyo bakit? Lagi na sa kanya ito, sa ating mga pastor. Kaya na read. James chapter 4, verse 7. Aklat ni Santiago, Kabanata 4, talatang 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalansang kayo sa Diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Palapakan natin, mga Panginoon, amen? Submit yourselves, therefore, to God. Is that we cannot resist the devil. Hindi natin kaya labanan ng Diablo kung wala tayong submission. Kailangan natin magpasakop sa Diyos. Sabi niya, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourself therefore to God. Bago natin i-resist, bago natin labanan ang Diablo, kailangan muna natin magpasakop sa Diyos. Palakpakan natin mga Panginoon, amen? Ibig sabihin, magpasakop tayo sa Kanyang banal na kalooban. Sundin natin ang Kanyang banal na kalooban. Hindi po yung sarili natin ang ating susundin. Kailangan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon Jesus. Magpapasako po tayo sa Kanyang banal na kalooban. Hindi natin susundin ang ating sarili. If you want to be triumphant over the wiles of Satan, we have to submit first ourselves to the Lord. Kailangan muna natin magpasakop. Di ba?
Pasakop, ibig sabihin, hindi ang kalooban natin ang susundin natin. Amen? Dahil kung kalooban natin susundin natin, ang kalooban natin, gusto lang yan, ayaw manalangin. Tinatamad tayo magsamba, tinatamad tayo magpuri. Yun ang sarili, yun ang laman. Gusto natin pagbigyan yung ating mga sariling kagustuhan. Pero kung gusto natin malabanan ang dyablo, kailangan hindi ang sarili natin ating susundin. Papasakop tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat yan sa banal na kasulatan. Gusto mo ng tagumpay, pagpapala. Number 1 gagawin natin, magpasakop muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Welcome po sa ating mga kapatiran na from abroad. Kasama natin. Nabati naman kanina. Inabati ko po sa uli. So, nang dala naman, Pastor, na kayo mula lahat niya karating. God bless you so much. Hallelujah. Punin natin, mga Panginoon. Ayan o. Pasakop nga kayo sa Diyos, tatapwat magsisalangsang kayo sa dyablo. At atakas sa inyo. Mas malinaw sa English, yun na mahal. Mas malinaw na, bago tayo lumaban sa dyablo, kailangan magpasakop muna tayo. Amen? Mayroong patutuo dyan sa Aklat ng Gawa. Yung anak ng pare. Kayo pakihanap dyan sa Aklat ng Gawa. Ba, narinig nila si Pablo nagpapalayas ng demonyo. Eh, meron doong demon possessed. Pinano nila? Pinuntahan nila. Anong sabi nung pare ba yun? Anak ng pare. Yan, pakibasa mamaya-maya. Sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Di ba? Yan sabi nila. Pinapalayas ka namin kayo masamang espiritu. Kasi meron na inalihan na masamang espiritu na tao. Ba, nagaya-gaya sila. Nagaya-gaya. Okay, nakita niyo ba? Basahin na lang natin para malinaw, yun na mahal. Mahalaga yung nagpapasakop tayo sa Diyos. Pag medyo nito ipapasakop, mahirapan natin palayasin ang kalaban natin. Marami tayong kalaban, hindi taong kalaban natin. Demonyo ang kalaban natin. Gagawin kang masamang tao. Ano yan? Yan ang dyablo eh. Gagawin kang mahirap. Bibigyan ka ng maraming mabibigat na problema. Hindi yan galing sa Diyos. Sa dyablo yan. Ngunit kung nagpapasakop tayo sa Diyos, madali mo lang yan labanan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kindly read. Gawa 19:11. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamagitan ng kamay ni Pablo. Ano pat ang panyo o ang tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit. At nagsisilabas ang masamang espiritu. Datapot ilan sa mga Hudyong pag-alagala na nakisipaglayas ng masamang espiritu ay nagsipanghas na sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa mga may masamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamanhi ko kayo sa inyo sa pamagitan ni Jesus na siyang ipinangaral ni Pablo. At may 7 anak na lalaki, ang isa'y eskweba na Hudyo, isang pangulong saserdote na nagsisagawa nito. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanyang sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. At tapos, sino-sino kayo? Amen. God bless you. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa magitan ng mga kamay ni Pablo. Totoo talaga yung gawain natin dito sa unang pala yung mga pastor, yung gawain ng Jesus Miracle Crusade, totoo. Dahil maraming himala dito na nangyayari sa atin. Amen?
Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kaniyang katawan ay dinadala sa mga may sakit. Yung panyo ni Pablo, grabing anointing ni Pablo, grabing power. Panyo lang niya, pag dinala sa may sakit, pag dinikit sa may sakit, gagaling yung may sakit. Malapagan natin, malapagan. Amen? Basta-basta yung power ni Pablo, yung mga man of God. Bakit sila ganun ka-powerful? Hindi naman galing sa kanilang power, galing sa Diyos. Dahil sila ay nagpapasakop sa lahat ng kalooban ng ating malapay Lord. The power of God will defend all our submission to our Lord. Nakadepende yung kaparihan ng Diyos sa atin, depende sa ating pagpapasakop sa malapay Lord. Kung kaunti lang papasakop natin, kaunti rin lang yung kapangyarihan na sa atin. Pero kung lubos ang ating pasakop, lubos din yung power ng Diyos na sasama sa atin. Amen? At nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang mga masasamang espiritu. Pero mo, panyo lang ha. Tatapot ilan sa mga Hudyong pag-alagala na nagsisipagpalayas ng masamang espiritu. Ba, may nagpapalayas din. Gaya-gaya ay nagsipangahas na bitlain ang pangalan ng Panginoon Hesus sa mga masasamang espiritu na nagsisipagsabi. Ipinamamahali ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo. Ayan. Sinabi ng mga Hudyo na pag-alagala, may nakita silang inaalihan naman sa espiritu ng mga tao, aking pinamanik sa inyo sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Halatang hindi sila na bubuhay sa kalooban ng Diyos. Di ba? Kasi kung nabubuhay ka sa pangalan, nabubuhay ka sa kalooban ng Panginoon, mayroon kang otoridad magsalita. Palapakan natin malapino. Amen? You can speak. You can command. Yeah? Sabi ng Biblia, the righteous is bold as a lion. Ang mga matuwid daw ay bold, katulad ng leon. Ito, halatang di sila matuwid kasi nga, pinamahali ko sa inyo sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, ginaya lang. Dapat ikaw mismo, sa pangalan ni Jesus, utusan kita, demonyo, lumayas ka. Dapat ganyan. Malapakan natin, malapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Di ba ang ating malapin ni Jesus, nagtaka yung mga Hudyo ng panahon niya. Pag nangangaral mga Panginoon, nagtaka yung mga Hudyo. Sabi, ibang klase mangaral itong tao na ito. Ang malapin ni Jesus sinutukoy. He speaks with authority, not like the scribes, sabi niya. Masaya makita niyo. Pag nagsalita ng malapin noon, may otoridad. Hindi katulad ng mga eskriba. Why the Lord speaks with authority? He can command the devil to come out. Why? Because He is doing the will of the Father. Ganun din tayo. Pag ginagawa natin kalooban ng Diyos, wala kang takot. You can command. Kahit anong klaseng problema, kaya mo utusan. Kahit anong klaseng demonyo, kaya mo utusan. Because the Lord is with you. If you are submitting yourself to the Lord. Amen? Nagtataka sila, bakit ganito sa magsalita? With authority. Sana makita niyo. Nagtaka kasi, marami mga religious leader ng panahon na yan. Wala lang, panangaral, wala lang. Para lang sa sermon lang. Pero nung dumating ating mga Pinoon, magsalita sa, may otoridad! Dapat ganyan ka. Dapat ganyan tayo. You speak with authority para ang demonyo lalaya sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kita niyo na? Ayan. Marcos 1:22,
At nangagtaka sila sa Mamaya, kanilang balikan aral. natin to mamaya. Nangagtaka sila sa kanilang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamalaan at hindi gaya ng mga iskriba. Ayan, oh. At nagagtaka sila sa kanyang aral. Ang tinutukoy ng malapit ni Jesus kasi bagong pandinig sa kanila. Nasanay sila sa mga iskriba, mga pariseo. Nangangaral lang, pero hindi naman pinamamuhay, kaya walang otoridad. Ha? At nagagtaka sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamalaan. He speaks and speaks with authority. At hindi gaya ng mga eskriba. Mga eskriba, wala lang. Walang himala. Hindi kaya magpalayas ng gawa ng diablo. Hindi kaya palayas ng diablo. Bakit? Bakit iba ang ating mga Pinoon? Dahil siya namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Bilang tao, he lives in accordance with the will of the Father. Ganyan na ganyan sa Bansulatan. If we are submitting ourselves to the will of God, we can resist the devil right away. Kaya natin palayasin anytime. Di ba? Nalala yung pinatotoo natin ng araw. Lakas ng bagyo. Diyan, sa Villaronet, diyan pa ang ating gawain ng araw. Sunday service. Biglang dumating ang bagyo. Grabe ang minamahal. Mababasa kami. Pasok na yung ulan, lakas ng hangin. Hindi na marinig yung pagsamba. Lakas ng ulan, talang wala ka na marinig, ang instrumento di maintindihan sa lakas. Biglang tumaya man ang pastor, hindi pa preaching time. Patotoo pa lang. Tumaya man ang pastor sa pulpito, biglang tinasang kamay, bagyo sa pangalan ni Jesus, tumigil ka! Hallelujah! Praise God! On the spot, tumigil ang bagyo. Paano mo magagawa yan? Magagawa lang mo yan if you are submitting yourself. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. You have the authority. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Pag nabubuhay tayo sa kasalanan, we cannot resist the devil. That is very clear in the Word of God. Very clear. Kaya lagi sinasabi mga pastor, kung mayroon masamang tao, kaya may kalamidad darating, bago mo rebukein, magsisi ka muna. Kasi pag mayroon tayong kasalanan, hindi iyan tatalam. Pero pag matuwid tayo, kahit anong klase yan, kaya yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise God! Balikan natin sa gawa kanina. Ito gaya-gaya. Gaya-gaya ng mga reliyosong tao. Kanina, yung sa gawa, na nagpalayas din sila. Ayan. At may 7 anak na lalaki ang isang eskeba na Hudyo. Isang pangulong saserdote. Saserdote kasi pare. Isang pare. Yung 7 anak niya, ayan, 7 anak ng pare, na nagsigawa nito. Tuloy, 15. At sumagot, pinapalayas nila yung demonyo dun sa tao, inalihan ng masamang espiritu. At sumagot ang masamang espiritu, at sa kanila sinabi, nakikilala ko si Jesus, at nakikilala ko si Pablo, datapat, sino kayo? Ang totoong anak ng Diyos, kilala ng diablo yan. Malayo pa yan. Takot na yan sa atin. Alapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Takot na yan. Pag ang diablo hindi takot sa atin, may problema tayo sa ating paglilingkod. Mahal. Dapat ang diablo takot sa atin. Hindi yung baliktad. Tayong takot sa diablo. Naku, hindi po yan. Dapat ang diablo ang takot sa atin. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Kilala ko si Jesus, sabi ng demonyo. Si Pablo, kilala ko. Tatapat, sino kayo? Hindi niya kilala. Isaes, o sabi dyan.
At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila. Ayan. Yung mga sama espiritu na nandun sa tao, imbis na lumayas, tumalon papunta sa mga nagpalayas. Palapagan natin mga labayan. Hallelujah! Praise the Lord! Imbis na lumukso patakbo, hindi, lumukso para pumunta doon sa nagpalayas. Lumipat. Tingnan mo, bakit? Hindi naman kasi sumusunod sa kalooban ng malapay noon. At sila ay kanyang natalo. Natalo ng diablo yung nagpalayas sa kanya. At nanaig sila. At nadaig sila. Nadaig yung 7. Isang diablo na nadaig yung 7. Ano pa, tagsitaka sila sa bahay na yon na mga hubot-hubad at mga sugatan. Imbis na yung diablo tumakas, lumukso, sila niluksuhan at sila ay pinugatan at sila ang nagsilayas. Bakit? They are not submitting themselves to the Lord. Pag tayo napapasakop, minamahal, ang ating buhay, mahalapinon, ako'y nabubuhay para lamang sundin ang iyong banal na kalooban. Dapat ganyan tayo. Kahit nahirapan ka, mas mahalaga pa rin sa'yo ang pagsunod sa kalooban ng ating malapaynoon. Ating malapastor, minamahal, nung umpisa pa lang ang Jesus Miracle Crusade, mga 1978, wala po yan makain sila araw-araw. Hindi kaya mag-upa ng maliliit na bahay, kwarto, hindi kaya. Kung iba pa yan, baka nagtrabaho na yan. Ito palang buhay ng pastor. Ito palang buhay manggagawa. Maraming kahirapan. Pero hindi. Pag nagpapasakop ka, patay, buhay. Pagkain, wala. Diyos ang iyong susundin. Sasama sa iyo ang kaparihan ng ating malapaynon. Kaya saan ka pumunta? Hallelujah! Praise the Lord! Marami ako nabalitaan ng mga ngaral. Iniwanan yung church. Iniwanan yung gawain. Bakit? Wala raw pagpapala. Hindi naintindihan ang kalooban ng malapaynon. Bago ka pagpalain, you will be tested. Susubukan ka kung gaano katotoo ang iyong pananampalataya sa ating malapaynon. Diba sa praise the Lord? Di ba pinatutuko sa inyo dati, kung naalala nyo pa, Pastor Alcos, nakalimutan ko ang pangalan. Doon kami sa Sagay, Negros Occidental, mga 25 years ago. Kasama namin si Pastor Alcos, Pastor Cesar Alcos. Pastor po yan sa ibang church. Lumipat sa atin. Ano pong patutuo niya? Iniwanan niya ang church. Nung wala pa siya sa atin dito, di pa nakasama sa atin, iniwanan yung simbahan na pinagpapastoran niya sa ibang church. Sabi ko, Pastor, ano po ang dahilan? Bakit iniwanan niyo? Wala kaming pagpapala. Wala. Mga anak ko di ko napaaral, wala kaming pagkain. Kaya iniwanan niya. Sabi, anong ginawa niyo? Nag-treasure ako sa bundok ng Negros. Maraming kabundukan daw, nag-treasure siya. Nanghiram daw siya ng detector. Sabi niya, baka sakali makatagpo ako ng kayamanan. Hindi ko naman sinasabi na masama yung nagtatreasure, ha? I'm not saying that. Ito yung patutuo lamang ni Pastor Cesar Alcos. Hiram siya ng detector. Tara siya punta sa bundok. Sa Bisaya pa, suroy-suroy siya sa kabundukan, sa Negros Occidental. Ikot sa doon. Ilang gabi, ilang linggo sa doon. Sabi niya, paano yan detect ko doon? Wala naman ma-detect. Sabi niya, kung uwi naman ako, wala naman pagkain din. Hindi dito na lang ako sa bundok muna. Detect sa araw at gabi. Paano yan detect siya? Ikatlong gabi, ikatlong araw, sabi niya, anong klaseng detector na hiram ko? Tuwing detect ko, tumuturo pataas. Anong klaseng detector to? Imbis na magturo ng treasure, tumuturo na pataas. Ano kaya tong detector na to? Ba't ganito? Baka naman sira to. Nung ilang araw na siya doon, nangusap ang malapit sa kanya. Sabi niya, hindi mo ba alam? Sa may niya, nangusap ang malapit doon. Kaya tumuturo niya sa taas, sabi niya, ang hinahanap mo na kayamanan, yung totoo, nandoon, wala dito.
Palapakan natin. Sabi niya, oo nga pala, ang tunay na kayamanan nandoon sa piling ng ating Panginoon. Hallelujah, Apostol! Nung nangusap sa kanya, tinapon niya sa ilog yung detektor. Wala kang kwenta, tinapon, bumalik sa simbahan. Nagpuri muli sa ating Panginoon. Kaya doon, ang ginawa niya, nakita niya sa atin na matindi ang panampalataya natin mga pastor, dami himala, lumipat sa atin. Kaya nakasama natin doon sa Negros. Puri ng ating mahal na Panginoon. Pero nung nandun ka kasama kami, pagsubok pa din. Wala rin kami makain doon. That was 25 years ago. Pag namalengke kami doon, kasi ang sakayan doon sa palengke, yung tricycle na depeda lamang, walang motor. Pinapadyakan lang yung nung nagda-drive. Yung sinasakyan. Mula doon sa chapel hanggang palengke, pabayad ka ng 10 piso. 5 piso. Malayo-layo din. Yung hindi kami sumasakay, binamahal. Bakit? Nanghinayang kami, 2 kami. Nanghinayang kami sa 5 piso. Pandagdag natin pambili ng isda. Ang bibili namin ng isda, yung tumpok-tumpok, yun ang pinakamura doon. Medyo may amoy na kaunti. Yun ang pipili namin kasi yun lang mura. Magkano halaga noon? 10 piso. Yun ang bibili namin. Kasama na si Pastor Cesar. Sabi ko, pagsubok ko din dito, alis ka ba? Hindi na! Dahil nakita ko, totoo ang ating mahal na Panginoon. Kasi, naintindihan niya, nakatapos sa mga pagsubok, diyan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kailangan, we must resist the devil. Kailangan natin labanan ang diablo. Hindi po natin kalaban ng tao, wala pong kalaban ng tao. Bago natin i-resist ang devil, kailangan natin magpasakop muna. Amen? Pasakop. Kahit masakit sa atin, pero yun ang gusto ng malapin, yun ang gagawin natin. Amen ba, mahal? Kahit napapagod ka, napupuyat ka na, dahil ang kalooban ng Diyos, kailangan magsamba ka, magpuri ka, gagawin pa rin natin. Yun ang magpapasakop. Amen? Kahit may nakakatisod pa dyan, dahil ang gusto ng Diyos, dyan ka, magpuri ka, tuloy ka pa rin sa pagsamba. Amen? Yan ang magpapasakop. Hindi natin tinitingnan. Masakit tayo, hindi. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, nakalugod tayo sa ating mahal na Panginoon. Yan po pagpapasakop, pinamahal. That is submitting to the Lord. Galatians chapter 2, verse 20. Kindly read. Galatia 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ganyan palang buhay natin. We are already crucified with Christ. Crucified. Ibig sabihin pinako, yung pinako, may magagawa pa ba yan? Dapat ganyan tayo. Wala natin magagawa sa sarili natin. Ang Diyos na lang ang gagawa sa buhay natin. Amen? Yan po ang pagpapasakop. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Gusto mo matagumpay na buhay bilang anak ng Diyos, kailangan mabuhay tayo ayon sa kanyang banal na kalooban. Kailangan nakapako na tayo sa ating malapay. Ibig sabihin, hindi na tayo nasusunod. Ayan, no? Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. At ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Mapagkakatiwalaan ba ang mahal na Jesus? Kung nagbigay tayo sa Kanya, kaya ba imanis ng Diyos yung binigay natin? Kayang-kaya. Kaya huwag ka matakot.
Kung anong dapat mo ibigay mo sa Kanya. Then say, tapat! Sigurado yan na pag anong binigay mo, kung ang buhay mo, ang kalooban mo binigay mo, hindi ka malulugi. Maganda ang resulta. Bakit? Diyos yan, may-ari ng lahat ng bagay. Palapakan natin, malapayan ako, amen? Tignan mo. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Hindi po nalulugod ang malapi noon sa mga walang pananampalataya. Hindi tayo makakasama sa rapture kung wala tayong pananampalataya. Hindi ako may sabi, abala lang sulatan. Ano ang dadagitin sa rapture? Sino makakasama? Yung mga walang kapintasan. Palakpakan natin, malapayan ako. Amen? Walang kapintasan, walang dungis, walang kulubot. Ano ibig sabihin? Hindi na nagkakasala ba yung ibig sabihin? Yung Kristiyano hindi nagkasala. Hindi yon. Dahil pag Kristiyano ka na, minsan magkakamali ka pa din. Pero, ang mahalaga, marunong tayo magpakumbaba at magsisi. Malapayan natin, malapayan ako. Amen? Pag nagkamali tayo, pagsisihan natin at huwag na natin balikan. Yun po, yun po. Yun po ibig sabihin. Yung blameless, walang kapintasan, hindi ibig sabihin na wala ka ng kasalanan. Hindi. Ibig sabihin ng blameless, yung marunong magsisi. Palapakan natin, malapayan ako. Kung basahin mo na sulatan, ang walang kapintasan po, hindi po yung hindi nakakasala. Yung marunong magsisi at marunong tumanggap na kayang mali. Yan po tinutukoy sa Biblia na blameless. Dahil sinabi ni Solomon, walang tao na hindi nagkakasala. Whether you're unbeliever or believer, you're subject still to sin sometimes. Minsan nagkakamali tayo. Pero ang mahalaga, marunong ka magsisi at marunong kang talikuran. Nagsisikap tayo, nagsusumikap tayo na tumalikod sa mga mali. Yan po tatawag sa Biblia na walang kapintasan. Palapakan natin, malapayan. Amen? At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang ganyang sarili dahil sa akin. As Christians, we are not living for ourselves anymore. Yan po ang tanda natin, minamahal. Bilang Kristiyano na tagalangit, hindi na pala tayo dapat mabuhay para sa atin. Ipagkatiwala na lang natin dahil ang ating pagkakitiwalaan ay tapat. Hindi malulugi ang nagtitiwala sa Kanya. Palapakan natin, malapayan ako. Amen? Sabi ni Pablo, my life is crucified with Christ. Nakapako na raw si Pablo. Kahit pinatay, hindi nga umatras si Pablo. Hinuli, kinulong, tapos pinugutan ng ulo. Okay lang sa kanya. Bakit? Nagpasakop na siya eh. Hindi bali mamatay. Sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pinatay siya. Alang-alang sa pagsunod sa kalooban natin, mga Panginoon. Hindi na nga mayayari sa atin yan eh. Sa ating panahon, hindi ka na papatayin. Hindi ka na kaya patayin ng diablo. Hindi na tayo kaya patayin. Amen? Sina Pablo, sina Pedro, sina Santiago, pinapatay sila habang sila nangangaral. In our time, hindi na, very simple na lang. Common temptation, mga tukso lamang na magagaan ang nangyayari sa atin. And yet, still many fails. Many fail. Mayroon pa rin nahuhulog. Pero pinagpala ka sa tunay na gawain ng Panginoon. Lagi tayong may bagong simula na ibibigay ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Our Lord is a giver, is a giver of new beginning. Siya tagapagbigay ng bagong simulain. Totoo
ang banal na kasulatan, we are already in the end times. Kaya ang topic natin, the suddenness of events. Ang biglaang pangyayari na mangyayari sa mundo. The suddenness of events. Matthew chapter 24, verse 37. Can you read? Mateo 24:37. At kung paano mga araw ni Noe ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Hanggang 39. 37 up to 39. Hanggang 39 po. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila nagsisigain at nagsisinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. At sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang pagparito, the rapture, the second coming, is the same as in the days of Noe. Kung paano ang pang-araw ni Noe, pagbalik para pinon, parehong-pareho daw ang sitwasyon ng mundo. Diba? Ang sabi yan? 37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Anong ginagawa ng mga tao ng panahon ni Noe? Pareho din sa ngayon. Bago dumating ang dilubyo, itong ginagawa ng mga tao. At bago dumating ang mga Pinoon sa ating panahon, ganun din ang gagawin ng mga tao. Ito ang kalagayan, ito ang ginagawa ng mga tao bago dumating ang dilubyo. Wala silang kaalam-alam. So, sudden, bigla lang. Pero, bago dumating yung bigla, mahaba muna ang binigay na warning. Malapagan natin, amen? Hindi ganun ang Diyos na bigla lang ibabagsak yung hatol. No! He will be giving warning for so long time. Mahabang ibibigay na warning. Sa ating panahon, 2,000 taon ang warning na ibinigay. Ganun sa ka magpahinuhod sa mga tao. Hindi siya magbibigay ng hatol na agad-agad. No! Magbibigay siya ng mahabang paalala. Sa ating panahon, 2,000 taon ang binigay na nag-warning. And the 2,000 years is now expiring. Tapos na yung 2,000 taon. Sa panahon ni Noe, ang kanyang pahinuhod na binigay, pagpaalala, 120 years. Ganun sa kahaba, magbigay ng pag-warning sa mga tao bago ibaba ang judgment. After 120 years, biglang binaba. Wala silang kalaalam. Bakit? Hindi sila nakikinig sa warning. Amen? Sana wag mangyari sa panahon natin na ang iba ay maiiwan dahil hindi nakikinig. O naman, hindi nagpapahalaga. Nakikinig nga ang iba, pero hindi pinahalagahan. Ito ang sitwasyon ng mga tao noong panahon ni Noe na dumating ang paggunaw, wala silang kamalay-malay. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom. Nagsisikain, nagsisiinom. Puro panlaman lamang. Amen? Malapagan natin, malapagan. Isa sa mga dahilan, bakit hindi natin malalaman o kaya mabibigla ng mga tao mangyayari na sila'y maiwan. Kasi nga, nakapokus lamang siya sa sarili, sa laman. O, di ba? Hindi naman masama kumain, hindi masama uminom. Pero sa kanila, yun lang ang kanila. Puro pang mundo lang kailan nila-isip. Dapat, lagi sila nananalangin, sumasamba at nagpupuri. Katulad ninyo. Malapahan natin, malapahan natin. Amen? Bago nagkagunaw, sila nagsisikain at nagsisiinom at nangag-asawa. My God, puro flesh. Puro sa laman. Kaya totoo man lang sulatan, ang nabubuhay sa laman
ay hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi masama mag-asawa, hindi masama kumain, hindi masama pinagpala. Provided na lagi kang nananalangin, lagi kang nagpapasakop sa kalooban ng ating malapit. Ganyan po ibig sabihin. Kasi may kasama kaming preacherong araw doon sa Davao, sa Tagum City, Davao Oriental. Lumapit yung kayang beloved wife, si preacher yun. Lumapit kayang beloved wife sa isang kasama natin. Sabi na, ano nangyari sa asawa ko? Laging wala. Hindi na raw pumapasok sa kwarto nila. Pag natulog, doon na sa may kusina. Nang tinanong yung preacher, oh, beloved, yung asawa, nagreklamo na. Nagsisi ako, ba't ako nag-asawa? Gusto ko, ang buhay ko puro sa Diyos lang, araw-araw. Sabi, hindi yun. Tama lang yung gusto mo. Gusto mo sa malapinan talaga. Pero, kailangan, yung katungkulan mo sa asawa mo, gawin mo din. Ha? Ilagay sa lugar. Di ba? Ganun din sa atin. Meron nga isang pamilya nung araw, munta sa pastoral house. Ilan, mga 30 years ago. Ang dami nila. Buong angkan. Nagpunta sa pastoral. Mag-worker na daw sila lahat. Sabi na, pastor, o anong mga pinagkakitaan nyo doon? Di, ano kami, nagsasaka. Pati mga baka nila, pinamigay. Pinabayaan naman na, pastor, kasi baka nga Diyos nang usap. Hindi pa inabot ng 2 buwan, nag-uwian na eh. Bakit? Walang pagkain sa pastoral house eh. Di ba? So, hindi naman masama kung tinawag talaga tayo para isang worker. Maganda yan. Pero, dapat handa tayo sa pagharap sa mga pagsubok ng Diyos. At hindi naman lahat tinawag para maging worker. Hindi lahat tinawag maging preacher. Hindi lahat tinawag. Dahil, kailangan din mayroong susupport sa gawain ng ating malapinan. Gagamitin ng Diyos to support the church. Amen ba? Mahal? Parang bansang Pilipinas yan eh. Hindi naman lahat presidente. Ang presidente lahat ng Pilipino, wala na magsasaka. Wala lang magtatanim. Wala lang ninegosyo. Wala lang negosyo. Kaya gutom ang Pilipinas. Ganon din yan sa spiritual. May tinawag para sa mga bagay na paglilingkod sa iglesia, sa church, sa spiritual, mayroon din tinawag para tumulong sa iglesia. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Diba sa pwesto mo? Ang mahalaga, tayo'y nagpapatuloy, naglilingkod, at nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan. Bago dumating pagkagunaw, ang mga tao ay nabubuhay sa laman. Hanggang sa pumasok si Noe sa daong, yung mga tao, despite na maraming warning si Noe na darating ang dilubyo, hindi sila naniwala. Hindi totoo yan. This is happening also in our time. Amen? Sana wag tayo kasama doon sa mga nagsasabi, hindi pa yan. Makaligaya muna tayo sa mundo. Ayan. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw. Hindi nila nalalaman. Dapat, pag gumagawa, ang mga Kristiyano gumagawa sa kalooban ng Diyos, malalaman mo, ipaparamdam sa iyo ng Diyos ng kanyang gagawin. Nakasulat sa masulatan. If we are doing the will of God, God will reveal to us what is going to happen. Ano mayayari? Kanyang ipapahayag sa atin. Pero ito, hindi nila nalalaman. Bakit? Dahil nabubuhay lamang sila sa laman. Wala silang pakialam sa Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, wala silang pakialam. Pero sa mga katulad natin na binago, kumbinsido
na tayo ay nasa katotohanan, ang number 1 natin pinapakalaman, ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? At sila ay tinangay, at hindi nalaman na hanggang sa dumating ang paggunaw, hindi nila alam. At sila ay tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tinangay sila lahat. Wala silang kaalam-alam. Sabi naman sulatan, ganon din sa babalik ng Panginoon, maraming tatangayin. Hindi nila alam. So this is a solemn warning to the children of God, to the Christians, na dapat alam natin. Salamat sa mga Panginoon, alam ng man of God, ating mga pastor. At narinig namin sa inyo na kailangan tuloy-tuloy ang ating paglilingkod na mainit, matuwid sa harapan ng ating mga Panginoon. Ayaw niyang palamig-lamig na paglilingkod. Sa Balang Sulatan, may tinatawag po na carnal Christians and spiritual Christians. Dalawang klase palang Kristiyano. Carnal Christians, mga Kristiyano na bubuhay sa laman. At spiritual Christians. Sino yung tinatawag na carnal Christians? Kalahati sa Diyos, kalahati sa mundo. Yan po ang tinutukoy na carnal Christians. Pag babasahin mo lahat yan, yung carnal Christians, kadalasan yan, hindi nila alam ang gagawin. Paano sundin ang kalooban ng Panginoon. Pero sa mga spiritual Christians, katulad natin, kahabagan, sundan mga pastor, pinapaalam ng Diyos sa atin, ano ang gagawin natin. Malapakan natin, malapay na, amen? Basta number 1, huwag mong kalimutan, lagi kang sa gawain. Yan ang number 1. Lagi kang tapat. Saan ka tinawag? Anong ministry mo? Gawin mo. Minamahal. Sigurado yan. Kasama ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Sure yan. Dahil pag may matuwid na mumuno sa iglesia, ang mga Kristiyano, madadamay yan sa katuwiran. Matuwid ba ating mahal na pastor? Matuwid ba? Walang alinlangan. Mahal na pastor, patay buhay. Mas gusto niya sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. At yun ay tinuro sa amin. At yan ang pinagsumikapan namin gawin. May pagkain, wala. Puyat, pagod o hindi, may pagkain, may pagpapala, may blessing, wala. Ang mahalaga sa amin, pagpupuri at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa inyo, tuloy na kayo sa pagsamba, maging tapat ka, anong duty mo? Damay ka! Dito ka palagi! Kasama ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga tinuturo mo sulatan, give double honor to the elders of the church. Kasi damay ka. Bigyan mo ng paggalang ang elders of church sa pangunguna ating mga pastor. Bakit? Damay ka. Yan ang instrumento ng Diyos para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag natin gayahin ang mga anak ng Diyos katulad ng panahon ni Noe o panahon ni Moses and Aaron, they are complaining against Moses and Aaron. Lagi sila reklamo. Marami silang laban kay Moses. Ang Diyos nagalit. Sabi naman ng Panginoon, sabi ni Moses, you're not complaining against us. You're complaining against God. Sa Diyos sinireklamo, hindi sa amin. Kami baliwala. Kami mga alipin lamang ng iglesia. Pag nagreklamo kayo, hindi sa amin, kundi sa Diyos kayo nagreklamo. Palapagan natin, mga Panginoon. Sana huwag tayo mahulog sa ganyang kalagayan because we are already in the end times. Napakahalaga ng kaligtasan natin. Wala nang pinakamahalaga, minamahal. Wala na. Wala na. Kahit lahat ng bagay sa mundo makamit natin, pero mawala ang ating kaligtasan, baliwala lahat. Pero di bali na, medyo may problema tayo, ngunit sigurado ka, ikaw ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!
Ito po isa sa hindi makapasok sa rin ng Diyos. Revelation chapter 22 verse 15. Can you read? Merong isang pastor po sa ibang church. Ngaral siya. Bold din mangaral. Sabi niya, blessings be upon you. Pagpapala, mapunta sa inyo. Grabe katuwa ng kapatiran. Praise the Lord. Amen. Amen. Nung sinabi niya sa sunod na gawain, nabubuhay sa kasalanan. Kawawa kayo, mapapahama kayo. Lahat sila nalugmok. Hindi nila alam na mas mahalaga yung pangangaral na yun. Dahil yun ay pagpaalala at pagmamahal para mapunta ka sa tunay na pagpapala ng ating malapay. Can you read? Revelation chapter 22 verse 15. The singers, kindly prepare. Apokalipsis 22:15. Nasa labas ang mga aso at ang mga ngaway at ang mga makikiapid at ang mga mamamatay tao at ang mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan at ang bawat nag-iibig na gumagawa sa kasinungalingan. Amen. Sa English, for without are dogs. Sa 14 sabi doon, mapalad ang mga gumaganap ng kanyang mga utos. Sapagkat sila may karapatan sa buhay, sa puno ng buhay, at pumasok sa mga pinto ng syudad, sa langit. Yan yung sabihin. Sapagkat ang nasa labas, ito yung mga hindi nakapasok sa langit, sa city ng New Jerusalem, ng bagong Jerusalem na syudad, ito yung mga hindi nakapasok. Ito yung nasa labas, mga aso. Hindi naman literal na aso, ibig sabihin, mga tao na katulad ng aso. Iniwanan na yung masama, binalikan. Di ba? Yan po yun. Aso kasi, pag nagsuka ang aso, susuka ang aso. Sensya na sa salita. Sumuka yung aso. Alis yun. Mamaya babalik yun. Kakainin yung sinuka niya. Ha? Yan po hindi na makapasok sa langit. Yung bumabalik sa dating gawe. Nangasa labas ang nangasa labas ay mga aso at ang mga manggagaway at ang mga makikiapid at ang mga mamamatay tao. Mamatay tao. Yun, may galit lang tayo, nilubugan ng araw, ang tingin sa Diyos sa atin, mamamatay tao na tayo. Ganun katindi ang Word of God. Ganun sa kahigpit. Mahigpit kasi nga, tagalangit ka na eh. Hallelujah! Praise the Lord! Ayaw na malapilon, manakaw ng dyablo ang ating kaligtasan. Siya mahigpit siya sa kanyang salita. Matay tao at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Akala natin yung sumasama sa Diyos-Diyosan, yung lumuluhod lang sa revolto. Hindi! Sa Biblia, ang sumasama sa Diyos-Diyosan, kahit anong bagay na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. Yung bagay na yan, Diyos-Diyosan yun natin. Amen ba, na mahal? Anything that is more important in our hearts and mind than God, that is an idol. Kahit anong bagay na mahalaga sa atin, kisa sa Diyos, yun ang sinasamba natin. Yun po ang Diyos sa tinutukoy. Hindi lang po yung lumulod sa revolto, hindi lamang po yan. Very common na yan, lumulod sa revolto. Alam natin yan, pagsama sa Diyos. Meron pang mas nakakatakot dyan. Kahit anong bagay na mas malaga pa sa atin kisa sa Diyos. Halimbawa, trabaho natin. Di ba? Hindi na tayo nakakasamba dahil sa trabaho natin. Yung trabaho natin, yun ang sinasamba natin. Yan po sa paningin ng Diyos, sinamahal. Ganun po yan. Hindi masama magtrabaho. Kailangan talaga magtrabaho, hindi naman tayo full-time. Pero dapat, mas mahalaga pa rin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. At ang bawat nag-iibig at gumagawa ng kasinungalingan. And whosoever loves and makes a lie, ang sino man umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Ano ibig sabihin? Nang salita ng sinungaling? Hindi yun. May mas malalim ang ibig sabihin niyan. O that is,
Talagang masama naman magsinungaling ka, hindi ka magsabi ng totoo. Pero may mas malalim pa dyan, tinutukoy ng panasulatan na pagsisinungaling. Ibig sabihin, if somebody is leading a double life, sabihin, hindi tayo minsan totoo. Yan ang ibig sabihin ng magsinungaling. Hindi tayo totoo. Double life. Double ang ating buhay. Yan ang ibig sabihin ng lie. Pero lahat yan, kaya patawarin ng mga Pinoon dito sa tunay na gawain ng ating mahal na Pinoon. Lahat ng mga kasalanan kaya patawarin. Ang nakakatakot, pag naabutan tayo na hindi tayo nakapagsisi. Yun ang nakakatakot. Lahat ng kasalanan napapatawad. Ayan. Gumagawa ng kasunod sabihin, those who are living a double life. Double. Doble ka lang buhay. Diba? Kailangan, dapat tayo totoo. Amen? Kung anong sinabi ng mahal na Pinoon, ano sabi sa salita ng Diyos, yun ang ating ipinamamuhay. Diba? So, praise the Lord. Ganon ang sinasabi ng salatan. We must be living in uprightness and in accordance with the will of God. Kaya nga, minamahal, kailangan natin ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Amen? Katulad ng panahon ni Noe, hindi po nila alam na nandyan na pala yung baha, parating na. Kumbaga sa tsunami, nandyan na, gumugulo na yung mga alon, pero wala silang kamalay-malay. The same is true in our time. Kaya ang ating topic, the suddenness of the events. Bigla lang lahat. Panalangin natin na sana hindi lumala yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Tinawag na yung mga reservists, 107,000 reservists all over the Philippines, pinaredy na para humarap sa digmaan. Yan, bago lang na balita. Pwede mangyari yan, pwede rin hindi. Sana hindi, para marami pa tayong magawa sa gawain ng ating mahal na Pinoon. Hallelujah! Praise the Lord! Pero kung mangyayari, wala rin problema. Bakit? Ready tayo. Malapay natin, malapay naman. Sa biyaya ng Diyos, sabi ng mga pastor, ang nagpupuri tayo, dahil tayo dito nandito ang presensya natin, malapay naman. Kahit bomba yan, mahulog sa gitna natin, hindi sasabog yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya minamahal, laging pinapaalala natin mga pastor, mga kapatid, mamuhay tayo na matuwid. Layuan natin. Kung tayo nahulog, bumangon ka. Kung bumagsak tayo, bumangon tayo. God is giving us another chance. Ganon ang Diyos natin. Minamahal! Ang tayo mawit, puri natin malapit. Sa mga baguhan, ibig kayo ng ating malapit. Sudden, bigla lang ang mga bagay-bagay mayayari sa mundo. Sudden destruction ang sabi ng salata. Akala ng iba, tahimik. Pero sudden destruction. Sana wag mangyari muna yung sudden destruction dahil marami pang kaluluwa naghihintay sa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo mawit, puri natin mahal na Panginoon. Ikaw ang buhay, kahit pagsubok sa aking umanan, patuloy maglingkod sa iyo, Panginoon, sa bawat araw.
Lord. Hallelujah. Ikaw ang mag-asa, ikaw ang buhay, kahit magulang, mundong hinalalagyan. Ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang mag-asa at wala nang iba. Pagdilim man ang araw, mundo'y maglaho man. Ikaw ang mag-asa at wala nang iba. Magsisisi tayo na mahal. Minsan tayo nagkukulang sa malapay noon. Minsan may mga nagawa tayong labag sa kalooban ng Panginoon. Pagsisihan natin nila mahal. Ikaw ang Yes, Lord, forgive us. Forgive our sins, O Lord. Unang dalangin namin ang labis, Lord. Make us please in your eyes, O Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan. Ikaw ang mag-asa, ikaw ang buhay, kahit magulang, mundong kinalalagyan. Ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Patuloy maglilingkod hanggang sa pagbalik mo. Ikaw ang pag-asa. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Pagdilim man ang araw, mundo'y maglahuan. Ikaw ang pag-asa at wala nang iba. Sa bawat Magsisisi po tayo na mahal na dumaan, para lalayas sa mga kahinaan natin. ikaw ang Gawa ng pag-asa. gaway, lalis kung tayo magsisisi. Ikaw ang buhay, kahit magsubok sa aking umahan Yes, Lord. patuloy maglilingkod sa'yo, Panginoon, sa bawat araw na dumadaan. Ikaw ang pag-asa
natin natin mga Panginoon. Magpuri tayo lahat, kinamahal. Bigay natin bilang mataas na pagpuri, pagsamba sa ating mga Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Napakasarap magpuri sa ating mga Panginoon. Tunay ang Diyos na nanahan sa mga papuri ng kanyang bayan. Bago tayo manalangin sa inyong pangailangan, meron po tayo mga bisita sa mga first time nakadalo sa gawain ng Malapit noon. Hindi kayo may gusto bakit nandito kayo. Ang Malapit ni Jesus nagdala sa inyo para malaman ninyo ang daan ng kaligtasan. Nila mahal. Gusto mo pumunta sa langit yung sumaligtas sa mga kaguluhan sa mundo na ito. Dahil bago bumalik ang Malapit noon, many will perish. Sabi na Biblia, marami papahamak bago sa bumalik. Hindi niya kalooban yun na mapapahamak ang tao. Ngunit ang mga tao kasi nagpabaya, hindi naniwala. Pero kayo, pinagpala, naniwala kayo sa ating salita ng Diyos. Mga baguhan, gusto mo pumunta sa langit, isulat yung pangalan sa aklat ng buhay. Isa lang gagawin ninyo. Maniwala kayo sa Ebanghelyo ng ating Malapit Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na katawang tao, namatay sa krus sa Kalbaryo, nilibing at muli na buhay. Yan po Ebanghelyo. Ay ang dugo na banal na ating Malapit ni Jesus bilang tao, yan ang naghugas sa ating kasalanan. Maniwala kayo. Yan muna. Believe the gospel. Ikalawa, kailangan po ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagkamuhi sa kasalanan. Ikatatlo, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kaapat, pagtanggap ng banal na Espiritu. Taas pang kamay sa mga bisita natin na mahal. Sundin po niyo ang panalangin ito, galing sa iyong puso. Malapit ni Jesus, ako'y naniniwala sa Ebanghelyo. Ikaw nga ang Diyos, Ama sa langit, hindi nakikita. Ngunit ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli na buhay, alang-alang sa akin. Ay yung dugo na banal na buhos para sa akin. Malapit ni Jesus, inisin mo pa aking puso na marumi sa kasalanan. Sa magitan niyo ba ng dugo na umago sa krus, na ikaw ay napako lang dahil sa akin. Patawarin niyo ako malapino sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas. Malapit ni Jesus. Hallelujah. Iligtas mo po ko sa mga kayo mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen. 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 Dakilang Ama sa langit, so nang dalangin namin ginagala mga pastor, mga tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin niyo po yung kanilang mga kasalanan, mga Pinoon. Isulat yung kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagbanan ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Lahat na may sakit na mahal, ilagay yung kamay sa ulo ninyo. Pananampalataya, gagaling kayo, mahal. Dahil wala imposible sa mga Pinoon. Kahit anong klaseng sakit, kaya yan, minamahal. Kahit anong klaseng problema, kaya lutasin ang ating malapit ni Jesus. Kahit anong klaseng kahinaan, kaya alisin niya ng Diyos. Yun nga lang, kailangan natin manampalataya at magsumikap. Ipatong po yung kamay sa mga may sakit. Isang kamay sa ulo, isang kamay sa parte yung katawan na doon ang karamdaman. Wala lang kayong karamdaman, mga problema kayo sa financial, spiritual, family problems. Tapos pong dalawang kamay. So nang dalangin natin ginagalang mga pastor, malapit ni Jesus, pagalingin mo lahat may sakit sa hapong ito. Wala imposible sa iyo, ikaw ang Diyos na buhay. Sa magitan yung mga latay, kami pinagaling. Cancer, leukemia, diabetes, pagaling mo sila. Mga dumaraan, mga pagsubok sa pananalapi sa pamilya, ikaw maglutas. Hallelujah. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. So the problems, Lord, in the name of Jesus. At aking sinasaway, at ang ori ng gawa ng kaaway, demonyo ng cancer, leukemia, stroke, diabetes, monkeypox, kahirapan,
Command you in Jesus' name. Cast out from the children of God right now in the name of Jesus. Mga kahinaan, mga bisyo, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Problem be solved in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Lahat na ng palataya na kayo'y pinagpala, tas ang kamay. Lahat na naniniwala, itas ang kamay para matanggap ninyo ang pagpapala at kompleto gagalingan. Sumigaw tayo ng malakas na beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you, minamahal. Pagpalain kayo ng ating mahal na Jesus. Sa ating mga announcement, tuloy-tuloy po ang ating panambahan. Minamahal, dito po tayo every Sunday, Wednesday, and Friday. Then San Ildefonso, ganun din. May gawain tayo ngayon kasabay. Ang ibang mga manggagawa ay nandun po sa San Ildefonso. Kasabay po yung gawain natin ngayon. Every Sunday, Wednesday, and Friday. Minamahal, huwag po kayo ma-absent sa gawain, lalo na kung Sunday. Huwag talaga. Kung wala naman masyado mabigat na dahilan, dapat nandito tayo. Dahil pagbalik man na Pinon, sigurado yan sa mga kasulatan. Kasalukuyan tayo nagpupuri sama-sama. Yan po ang pagbalik natin malapit. Kung yung digmaan dyan sa West Philippine Sea matuloy yan, pag nagpupuri tayo dito, hindi yan tatalab. O kaya naman, kaya i-rebuke yan. Pwede tumigil yan agad-agad sa pangalan ng Jesus. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Sa unang dalangin, ating ginagalang, mahal na pastor. Pwede natin malapit. Amin naman, mayroon po tayong special offering. Meron po tayong offering cloth dyan. Kindly paki-prepare. Kindly prepare ng offering cloth. Marami tayong mga kailangan nila mahal. Marami po tayong mga gawain. Halos araw-araw, mga Bible studies, may mga jail ministry pa tayo. Halos araw-araw, maraming tayong gawain na mahal. Kaya, yung mga panggas lang yan, yung mga pang-breaking lang yung mga workers na mahal. Kaya, sumuporta po ito sa gawain ng mga Pinoon at ang Diyos po ang magpapala sa inyo. At ang binigay niyo sacrificially para sa gawain ng mga Pinoon, ibabalik po yan sa inyo ng maraming beses. Higit sa lahat, ready ka palagi sa pagbalik ng mga Pinoon. Yan ang mabigat yan. Tagtapat ka, lagi kang tumutulong sa gawain, you are ready for the rapture. Yan ang sabi ng Balsulatan, minamahal. Purihin natin yung mga Pinoon. Ay tayo po manalangin. Special offering. Beloved, preacher by Ramanso, kindly. Pagpili natin special offering. Pwede malapin ng minamahal. Nandiyan po offering cloth, minamahal. Ay hindi naman po yung pilitan. If you have extra blessing, you want to be part of the ministry of the church. Praise the Lord. Minamahal. Hallelujah. Bless you po, beloved ordained preacher. Tayo po yung mga nalangin, mga minamahal sa special offering. Opo, dakila na may magpalang amal Diyos sa magkapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pagmamahal ng Jesus. Sa dalangin ng mga ginagalang minamahal na pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida, Malapinoon. Hallelujah. Dito po yung mga anak Malapinoon, nabibigay Malapinoon sa special offering, mga istang kita Malapinoon. Hallelujah. Basabasan mo po Malapinoon, ang bawat kamay nagbibigay Malapinoon. Hallelujah. At ibalik mo sa kanila makalibang bisis sa batong ibigay Malapinoon at sa mga kapatiran Malapinoon, magbalap ka bigay pero dahil sa kawalan ikaw po maghanap. At pagkakitaan, trabaho Malapinoon o pagsusunod, sila po yung makapagbigay, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sana nagdalawang isip, mahal na Pinoon po, mahal na Pinoon patuloy, mangiusap sa kanilang puso at isipan ng pagbibigay ay isang susi sa pagpapala. Ito sa matalang, sa matamis, makapangyarihan pangalan namin pinakamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa aking Diyos, kayang-kaya gawin lahat. Mahirap sa tingin mo, mahirap na buhay, ngunit wala
tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Daddy Melchor Reyes, tawagan po natin sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. God bless you, beloved ordained preacher. Tayo ay magsitayo at panandali ang manalangin sa ating pagtatapos. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinagmamahal na Panginoong Hesus, sa pangungot na langin ng aming ginagalang na evangelista, Will Estrada Almeida, narito po ang iyong mga anak, tumudulog sa throne mong biyaya at nagpapasalamat sa katatapos ng ating banal na gawain. Salamat mahal na Panginoon sa mga papuring awitin, sa mga buhay na po totoo na aming napakinggan sa aming banal mga pinagpalang kapatiran, sa mga awitin ng aming mga awit, Jesus Finest Generation Choir, higit sa lahat sa pagbibigay susi ng pagpapala at sa salita ng Diyos na dila ng aming mga ngaral. At sa aming pag-uwiwis, dalangin namin na itin po kami sa aming kanya-kantihan, naligtas sa anumang sakuna at kapamahakan. Ito ang aming samot panalangin sa matamis at makapangyarihan. Pangalan ang pinagmamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dearest Jesus loves you more.